Okay. Morning. Morning. Last lecture for this sem. Okay. Actually, may naiwan tayong dalawa. Naive-based tsaka gradient boosting. Sa ano na lang, sa elective 3. Yung unang lecture natin, may naiwan tayong dalawang topic eh. Pero kung gusto niyo naman, sesend ko yung video, sama natin sa exam. Di wag na, hanggang random forest na lang tayo. So, yung random forest, actually, decision tree din naman siya. Okay? So, ulitin ko ano. Pag sinabi mong random forest, kung ano yung ginawa natin sa decision tree, same din yung concept. Ang difference lang ng random forest is yung tinatawag na ang keyword natin dito is yung ensemble. So, ano yung ibig sabihin ng ensemble? Pag sinabi mong ensemble, pinagsama-sama ba na voting? So, ang gagawin nating prediction ngayon, today, is parang democratic country tayo. Okay? Hindi lang isang decision tree yung magde-decide. So, ganito ang random forest, ano? So, kung meron akong tatlong decision tree, sabi ko nga, ang random forest decision tree lang. So, every decision tree is i-consult natin, halimbawa male or female lang, yung magiging prediction niya. Sir, up to ilang decision tree yung pwede natin gawin? Kahit ilan. Okay? Kung ang lumabas sa modeling mo is kailangan mo ng 131 decision trees, eh di i-consult mo yung 131 decision tree kung ano yung prediction niya. Parang voting system ba ang mangyayari? So, ulitin ko lang ulit ano. Yung last time na decision tree, ang kinoconsult lang natin is isa lang. Isa lang. Okay? Kung anong sabihin nito, authoritarian, parang North Korea. Pag sinabi ni Kim Jong-un na kailangan mo nang bitayin, hindi ka nadadaan sa rule of law. Okay? Authoritarian. Wherein, kagaya ng Pilipinas, democratic, binoboto natin kung sino yung gustong elected official. So, parang sa random forest, similar dun sa democratic country, pinagbobotohan natin kung ano yung magiging prediction. So, ulitin ko, decision tree ay single lang. Pag sinabi mong random forest, is multiple na decision trees. So, ganun lang kadaling intindihin yung random forest. So, bakit kailangan i-expand nila yung random forest? By the way, nagre-record ba ako? Okay? Bakit hindi enough yung decision tree? So, i-explain ko bakit hindi enough yung decision tree lang. So, tingnan lang muna natin yung overview ng random forest. So, bakit daw hindi lang decision tree? So, sabi ko nga, kung magde-decide tayo as a family kung anong magiging direksyon ng takbo ng pamilya na to, hindi lang naman isa yung kinoconsult natin, di ba? So, minsan sa isang pamilya, okay, punta daw lahat sa dining table. May pag-uusapan buong pamilya. Lilipat ba tayo ng Tayabas o mag-i-stay tayo sa Lukban? Boboto ako, stay. Boboto yung tatay ko, stay. Boboto yung mother ko, lipat. So, kung sinong majority, yun yung susundin nating decision. So, ganun lang. So, hindi, yung decision tree natin is hindi nagiging authoritative na tinatawag. Ano? So, parang parents din, may mga strict. Tapos, may democratic din ang mga magulang. Ako sa anak ko, ako ay very democratic. Pero pag nasura ako, authoritarian ako. Pag hindi na sumusunod. Lalo na yung bunso ko, 5 years old, ang kulit. Manang-mana talaga. Okay, may pinagmanahan. So, ganito nangyayari kapag decision tree. So, kung titingnan nyo yung kulay, tingnan nyo yung mga kulay, Okay? So, syempre, ang prediction mo nga ay yung Y, Ito yung Y, Yan yung tinatarget natin. So, kung mapapansin nyo, ang nag-participate lang sa prediction is yung orange. Ang nag-participate lang is itong green. Then, ang nag-participate lang is ito. Okay? May chance na decision tree,
is nababaliwala yung dalawang variable based sa splitting. Para bang sa jowa na taken for granted. Parang, okay, taken for granted ako, hindi na ako napapansin. Okay? So, ulitin ko ha. Pag decision tree, may chance na hindi mag-shine yung dalawang variable kasi hindi ka pinili. Sakit. Okay? Dun sa splitting, nangyari hindi pinili yung dalawang variable. So, ang nangyayari, ang kinoconsult lang natin is yung tatlo. Which is wrong para sa akin, What if, itong dalawang variable na to is meron ding contribution dun sa prediction? Nangyayari to sa decision tree, hindi lahat nakakapag-participate doon sa prediction. Kung makikita nyo, nag-produce ako ng decision tree, pero 3 variable lang yung napili. Siguro yun yung pinakamahalaga. Pero sabi ko nga, hindi natin ite-take for granted yung dalawa. Baka merong opinion yung dalawa na makapagpapalakas pa dun sa prediction natin. So, ganyan ang decision tree. So, anong improvement ang ginawa? No guarantee of using all features. Hindi lahat nakikisali. Okay? So, ano yung gagawin natin? Root node will always be the same. So, ito ibig sabihin, sa decision tree, more or less, yung root node mo is laging siya lang yung bida. Bida-bida. Halimbawa, ito ay foot length. Yung data mo, magsasabi na lalaki or babae siya kung malaki yung paa. Halimbawa lang. Okay? Pag decision tree, laging foot length ng foot length. Hindi ba pwedeng ibang variable naman yung mag-shine? So, ganito yung workings ng random forest. Okay? Ito yung sinasabi, root feature has huge influence over tree. Okay? Kung ano yung magiging root node mo, ang usapan natin, decision tree pa lang, makaka-influence siya dun sa splitting ng mga susunod na variable. Okay? So, ano yung ginawa? So, ganun pa rin, meron tayong gene impurity, since decision tree nga to, pero, pwede nating ilimit yung number ng terminal nodes kung sino yung magpa-participate. So, anong example niyan? Ito yung decision tree, single feature, splitting criteria, plus, ito yung weakness ng single decision tree, potential overfitting of data. Okay, ano ibig sabihin ng overfitting? Yung data mo, for example, wala na siyang alam i-predict kundi malignant yung cancer kahit hindi naman. Okay, may potential siya kasi authoritarian siya . Wala na tayong kinoconsult na iba. Yung pinaka-root node lang lagi, yung makaka-influence dun sa Ito yung single decision tree ang sinasabi ko dito. So next, perspective lang ng umimbento. Kaya pala magulo yung random forest, babae yung naka-imbento. Magulo isip. I think Vietnamese to, kung nare-recall ko. Team Kamho, Vietnamese. So, 1995. So, paano nag-work ang random forest? Ito. Sample. Ito na yung pinakita ko kanina, 3 lang yung nagpa-participate, 2 yung hindi. So, ganyan lang kasimple. So, paano natin i-improve yan? So, ang gagawin natin, yung combination ng variable natin is randomly pick. Kaya nga random forest . So, anong gagawin natin? For example, sa unang run ng random forest, halimbawa, ito ay variable 1, 2, 3, 4, 5, tapos ito yung target. So, sa unang random forest, ang magpa-participate muna is ito. Okay, so anong mangyayari? Magkakameron tayo ng sarili niyang decision tree. Sa 3 pinili ko randomly, 1, 2, 3, magkakameron ako ng set ng decision tree. Then, another subset. Ang pinili natin dito is ito, at ito naman. So, ang mangyayari, another set of decision tree. Ikakabit ko lang dun sa ilalim. So, in a way, hindi tayo authoritarian, lahat nagsashine ng variable. Okay, another. Isa pa. Ang pinili ko naman dito is 1, 3, 4, randomly pick. Then, ilalagay ko sa ilalim yung decision. So, random to,
Then, at up to some point, marami kang mapipiling data hanggang dumami yung decision trees mo. So, sir, anong magiging botohan niya? Ito nga, kung anong prediction mo dito, halimbawa, male ang sabi dito, male dito, female, female, female. So, 3 versus 2, ang pipiliin nating projection is yung mas marami. So, pwedeng nasing, dahil mas marami yung nagsabi na female, so ang prediction natin is female. Okay? Best practice ng random forest, yung number na decision tree na i-create mo is mas maganda kung add numbers para walang tabla. Sir, again, pag nagkameron tayo ng tabla, halimbawa, 4 lang na random forest, tabla, male at saka female. Paano tayo magde-decide ng male or saka female? Kung ang una nang nakita sa training set ay male, yun na yung magiging prediction natin, male. Okay? Kaya mas nire-recommend ko sa inyo is pumili kayo ng odd number. Hindi ko na-explain kung anong odd number ha. Kasi hindi may alam na odd number. Okay? 1, 3, 5, yung mga walang kapartner, odd number. Sa madalit sabi. Okay? Dahil ikaw ay odd, wala kang kapartner. So lahat, kung nakikita nyo, hindi lang ito na yung nagsashine, for example. Lahat tayo ay meron tayong say sa magiging prediction. Ito yung decision tree ko. For example, ito yung decision tree ng isa. Iko-consult ko yung 5. Ensemble voting. Yung ibig sabihin ng ensemble, pagsasama-samahin ko yung votes. So, malinaw ba? Kung i-differentiate ko ang decision tree at saka random forest, ano lang madaling explanation? Ang decision tree, isa lang. Ang random forest, marami siyang decision trees. Ganun lang simpleng explanation ng decision tree at saka ng random forest. Sir, bakit forest ang Bakit forest? Kasi trees nga siya eh. So, pag maraming trees, edi forest. Corny man, pero yun yung term. Okay? Pag mas maraming puno, consider mo siya as forest. Okay, so ganun. Ganun yung explanation. Ito, sample lang ito, Kapag number naman ang pinipredict mo, ang pinipredict kasi dito number, yung kanina class. Ay di average mo lang. Ito, voting ito pala, sorry. Ayan, 2 0, 1 2 versus 1. Ang prediction ko ay 0. So, yun lang ibig sabihin. Kapag numbers naman, ito ay 10, ito ay 13, ito ay 11. Numbers ang pinredict, i-average mo lang, 11.3. Kaso hindi tayo gagawa ng, merong kasing merong random forest regressor, pero merong random forest classifier. So, ang gagawin natin is classifier. Again, pag ito ay regressor, ang pinipredict ko ay number. Except, sir, bakit yung logistic regression? Exemption yung logistic. Although regression siya, ang pinipredict pa rin niya ay classes, labels. Baka sabihin nyo, sir, ba't yung logistic regression ay ang pinipredict ay class, hindi number. Exempted to the rule, yung logistic. Hindi ko alam ba't ganun yung term. Okay? So, ito, history na lang to. So, in-improve lang. 2001. Okay? So, tingnan lang natin kung may makukuha pa tayo dito. Ito. Hyperparameter. So, ito yung decision tree classifier. Usually, wala tayong nilalagay sa decision tree. Pag nagmo-model ka ng decision tree classifier, ito lang yung nilalagay natin, which is declare ko naman yung random state. Kapag nagra-random forest tayo, ito yung importante na malaman nyo. Ilan yung n-estimator, ano yung n-estimator, ilang decision tree yung gagawin natin. By default, 100 siya. Ibig sabihin, yung algorithm ko, gagawa siya ng 100 decision trees, i-consult niya yung voting ng 100 decision trees, yun yung magiging prediction. Sir, ano pang importante dyan? Ang importante pa dito is nasan yung max feature. Ito. Dalawa lang yung gagalawin niya sa laboratory. N-estimator at saka yung max features. Sir, ano yung maximum leap nodes? Ilan yung decision tree
na lip node na gagawin mo. Sir, pag naglagay ako ng maximum lip node, maaari bang maputol yung decision tree ko? Yes. Kung ang lip node mo lang halimbawa ay 5, pero yung actual na decision tree is meron akong 35 na lip nodes, so ika-cut off lang niya sa 5. Remember, pwede tayong maggupit ng decision tree, pruning. Okay? Meron pa dyan, max depth. Nasaan na yung max depth? Teka lang, hindi ko makita. Ito, max depth. Gaano kalalim yung decision tree? Pero hindi ko na ito papagawa sa inyo. Ano yung depth ng decision tree ko dito? 3 or 2? Gaano kalalim? 2 lang, hindi kasama yung root node. Kasi automatic, lagi may root node. Okay? Maaaring nasa exam yan. Diba? O, may drawing akong decision tree. Ano ang max depth? Ay, di ang sagot mo yung 3. Hindi mali. Dalawa lang. Kasi automatic, lagi naman may root node. Maximum depth. Dila ibig sabihin. Ano pa dyan? Ito, minimum sample split. Ikaw ang magde-decide. Halimbawa, ang minimum sample split mo is 20. Bawa, 20, 30 to 40. So, pwede ko pa itong i-split. Kasi 20 pa siya eh. Ano, ang ginagawa na lang, hindi na lang nilalagay. Kasi dapat ang gene impurity mo is 0. Hindi na lang natin nilalagyan. Okay? Decision tree, random forest. Classifier. So, lahat naman ng criteria natin is gene impurity. Yun yung ginagamit pa rin. So, wala tayong problema dyan. Yung OOB score, hindi ko na rin to sineset. Kahit hindi na natin galawin. Ang ginagamit na lang is yung default value. Hindi na natin gagalawin. Ang gagalawin lang natin is yung N-estimator, ilan yung feature na magpa-participate. Sir, ano yung max feature? Balik tayo doon sa lecture kanina. Diba meron akong 1, 2, 3, 4, 5. Pag sinabi mong max feature, ilan yung pipiliin kong subset? Pag sinabi mong max feature ay 3, pwedeng piliin ko yung 1, 2, 3. Pwedeng piliin ko ay halimbawa is 1, 2, 3. Pwedeng 1, 2, 3. Tatlo-tatlong subset. Yun ang ibig sabihin niya. Pwedeng sabihin mong ang max feature lang ay 2. Ay di ang subset may 2 lang. Ito lang at saka ito. Gagawa na ako ng decision tree out of 2 variable. Okay? Pag sinabi mong 4, ay di pili kang 4. 1, 2, 3, 4. Gagawa ako ng decision tree out of 4 variables. Randomly pick. Okay? So sana malinaw yung yung intuition ng random forest. So wag na to. Ano ba meron to? Detailed lang ito na detailed na random forest. Paano siya ginagawa? Okay? So kahit hindi na siguro. So ang dataset natin is ganito. Ito yung nakuha kong dataset na ginagamit natin. So merong mga ang dataset natin para tayong nasa forensic sa fraud. Okay? Ang dataset natin is UV light measurement para ma-identify natin kung yung banknote is fake o tunay. So may UV measurement tayong nakuha. So i-identify natin. Pag ba in-scan ko yung yung pera based sa historical data, masasabi ko ba siyang tunay or fake? Okay? So sa bank fraud natin gagamitin. Real and fake bills. Actually may nag-defense kahapon ng ganito. Nag-identify siya ng fake na pera gamit ay machine learning. Okay naman. Sina De Luna ata. Ayos. Hindi re-defense. Lusot. Ang ganda ng prototype. Gumamit sila ng machine learning. Tunnel boring machine. So hindi na, yun na lang. Diretso na tayo sa sa implementation. So close ko muna to. So ito yung banknote natin na dataset. So meron akong standard. Hindi ko na i-discuss. So ang 0 dito according sa manual ay tunay. Yung class 1 ay fake. Tagalog yung isa. Okay, real. Real. Okay, ulit. 0, totoo. 1, fake. Sir, ano yung variable? Hindi ko alam to. Hindi ako nag-aral ng forensics.
Siguro yung mga criminology, alam nila yung mga yan. Okay? Variance wavelength. Kasi ultraviolet light yung ginagamit mo eh. So malamang may mga specific wavelength. Skewness wavelength, kurtosis wavelength, image entropy. So pag ganito daw yung value, tunay. Pag ganito yung value, tunay. Pag ganito yung value, tunay. Pag 1, fake. Okay? Walang fake. Okay? So yan. So next. Pag nakakita kang ganitong data sa lab, okay yan. Sir, pwede akong dumiretso ng modeling pag gagamit ako ng random forest? Yes. Bakit pwede akong dumiretso? Wala akong categorical data. Wala akong male. Wala akong female. O, next question. I-scale ko pa ba yung data pag gagamit ako ng decision tree at random forest? No need. Sir, ano lang i-scale natin? Log reg. Okay? KNN. SBM. Ano pa? Meron. Meron pa ba? Linear ba at some point pwede? Pag linear, pwede din kapag ang variable mo is dalawa. Halimbawa, number ng bathroom ng bahay, number ng bedroom, 2 million yung bahay. Halimbawa, yun yung prediction. Pero ang ibibigay ko sa inyo is ano lang, simple linear regression lang. Isang variable lang. So kung iisa yung variable mo, wala kang point para i-scale pa siya. Wala namang reference sa iba eh. Okay? Pag dalawa lang, pag linear regression, halimbawa ito ay 200, yung y variable ko ay 1 million, sobrang layo na niyan. Hihilahin niya ng variable y. That's the time na i-scale mo siya. Multiple linear regression, pero hindi ko na kayo bibigyan nun kasi hindi ko naman naituro. Pero ganun din naman yung process. So again, wala akong idea kung ano man itong mga to. Pero may idea ako kung paano siya i-model sa random forest. Okay? So kung titingnan natin, gagawin nyo din sa lab, i-check nyo kung may missing data. Hindi ko sasabihin sa finals kung may missing data ano. Pero sinabi ko na sa inyo meron. Okay, laging meron yan. Siguro, 2, 3, 5, papalitan natin. Hindi lang natin basta buburahin. Kayo ang bahala magpalit. Kailangan tama yung pagpapalit. Kasi kung mali yung replacement, maaaring magkamali yung prediction. Okay? So, next. So, silipin lang natin sa pair plot. So, ipapakita ko sa inyo na hindi ganun kadaling i-predict yung tunay at saka yung fake money based lang sa graph ha. So titingin ako sa graph. Sir, laging naka-pair plot lang siya. Pag prediction kasi mas maganda scatter plot. So tingnan natin isa-isa yung variable, i-compare natin sa isa't isa. So anong hinahanap natin pag tayo nagpe-pair plot? Humahanap tayo ng separation talaga. Naghahanap tayo ng dalawang variable na clearly magse-separate yung dalawang prediction natin, which is yung 0 at saka yung 1. Okay? So, kung titingnan natin isa-isa, merong mga possible overlap to. Okay? May possible overlap. So, ito, kung makikita nyo, may mga blue na sa ilalim. So, malamang may possible overlap na din siya dyan. Lalong-lalo na to, very obvious. Okay? Ito, posible may overlap na. So, anong ibig sabihin kapag may overlap? Mag-e-expect ba ako na malaki ang error? Mag-e-expect ba ako pag malaki ang error? Kung wala akong idea ng machine learning, sasabihin ko sa inyo, malaki ang error kasi nag-overlap eh. Dito lang sa part na to, medyo hindi. Ito ay kurtosis wavelength at saka variance wavelength. So, medyo madali siya dito sa part na to. Pero ito, hindi rin. Lalo na to, image entropy at saka kurtosis wavelength. Nag-o-overlap na sila parehas. Okay? Nag-o-overlapping. Pero sasabihin ko sa inyo, mataas ang accuracy nito sa random forest. Kasi i-consult natin lahat ng variable. Kung ano yung magiging prediction natin. Sa unang tingin mo sa visualization, parang walang pag-asa. Hindi nga, sa unang tingin, kung titingnan ko siya, parang walang pag-asa ba na ang accuracy ng prediction ko is malaki.
Kasi kita ko na maraming overlapping eh. Hindi kagaya last time ng mga penguin, yung Gen 2 ay talagang hiwalay. Nag-ihiwalay talaga siya dun sa dalawa. Which is very easy to predict. Kasi malaki yung size. So, yun yung ibig sabihin ng pair plot. Ano? Nagkakameron ka na agad ng idea kung anong magiging expectation mo sa prediction. Okay? Hindi natin alam kung anong magiging accuracy. Okay? So, nag-drop lang tayo ng feature X. So, again, 4 yung variable, tatanggalin ko yung class. Kasi lahat ng X ay variable lang. Lahat ng Y is yung target. Alam nyo na yan, ulit-ulit lang to. Tinanggal ko yung class. Tinanggal ko to kasi hindi ko to kailangan. Ang kailangang i-model ko lang is itong 4. Ganun lang kasimple. Ayan yung X. Tapos ito yung Y. DF class. Okay? Diretso modeling na tayo. Wala naman tayong missing data eh. So ito siya. Tapos ito ay ako naman magde-declare nito. So, 20% tayo ng testing, 101 ang random state. Okay? So, ito yung library. Hindi siya tree, Hindi siya tree. Kagaya ng decision tree. Siya ay part siya ng ensemble model. So, random forest classifier yung gagamitin natin. Sir, ano yung I model? Initial model. Okay? Laging uumpisahan nyo sa initial model. Sir, bakit meron tayong initial model? Hindi ko kasi alam kung ilang estimator o ilang decision tree yung mas accurate. Okay? Wala tayong nilalagay na number of estimator. Wala tayong nilalagay na number of features. As in, wala tayong idea. So, lagi tayong may initial model na gagawin para i-train yung machine learning, So, 101, tapos initial prediction. So, ipipredict natin kung fake o tunay yung banknote. So, ito yung prediction. So, ano magiging accuracy niya? Ulit-ulit lang nito. So, ang accuracy niya is 99. Okay? Sir, based sa pair plot, parang walang pag-asa, Pero nung i-model mo siya sa random forest, ang taas ng accuracy, 1% lang yung error rate. Sir, saan siya magaling? Mas magaling siya mag-detect ng tunay kaysa sa fake. 165 yung data na ginamit natin sa tunay. Yung 1 is yung fake, 110. Total is 275. So, dito lang kayo titingin. Pwedeng ang sagot nyo ay 99% o kaya 0.99. Pwede na yan. Ang question is, ito na ba yung pinaka-best model? Yung kasi ang question lagi Okay, 99%. 99 na to Ang question dito is, pwede mo pa bang i-improve? 99 99%. Kaya pang i-improve? Kaya pa ba? The only way para malaman mo is i-remodel mo ulit. Okay? Sir, gagamit ba ako ng elbow graph? Hindi. Anong gagamitin natin? Grid search. So, gagamit ulit ako ng grid search. So, sample yan. Then, pipili ako ng mga value ng n estimators. Ano ibig sabihin yan? I-test mo nga 25 decision trees. 65 decision trees. 101, 151, 201, 301. Okay? I-test mo nga, sir, ang maximum feature ay 3 at saka 4. Kaya ba kapag 5? Hindi na, Ari. 4 lang yung variable ko. Sir, bakit wala kang nilagay na 1? Pag may naglagay sa grid search ng 1, mag-drop na sa subject ko. Isang variable lang. Sir, bakit wala ding 2? Bakit walang 2? Pwede din namang 2 lang. Okay?
So, ganito. Yan ang value ng teacher. Kasi na-experience ko na sa research. Pag naglalagay kami ng 2, hindi siya nagiging accurate. Okay? Plus, may mga research article na nagsasabi ng hyperparameter ng n-estimator is magsisimula tayo sa 3 onwards. Okay? Pasensya na, mahilig ako magbasa ng research article. Kasi pagbukas lagi nung laptop ko, nakikita nyo, ResearchGate agad. Yes. Mamahalin nyo yung ResearchGate pag kayo ay nagtitesis na. Oo man. Paano ko naahalata na nasa ResearchGate kayo? Pina-follow nyo ako eh. Kasi bago ka mag-register ng account, kailangan may i-follow ka ng mga account muna. Eh since SLSU ka, malamang ako yung lalabas. Bakit sir ikaw yung lumalabas? Maraming research si sir, 135. 135 and counting. Kami, 130. Hindi ako mag-a-advise ngayong SEM. Meron akong research sa dosena. Baka hindi ko mabigyan ng justice ang pag-a-advise kasi lagi akong wala dito sa main campus. Lagi na ako makikita sa SM. Hindi, nagsabi na ako kay Ma'am Julie, sad to say, hindi mo na ako mag-handle ng thesis advising for the next 2 years. Panel, yes, nagpa-panel ako. And you don't want me to be your panel. Hindi, mabait ako na panel kayo naman. Pag bachelors, mabait ako, pero pag masters tsaka PhD, ibang usapan niya yun. Ibang usapan yun. Pero pag bachelors, dahil nagsisimula pa lang kayo, okay lang naman na hindi ganun kaganda. Okay? So, question? Question muna. Add numbers. Add numbers. Ayan o. Pipili tayo dyan. Ayan. Next. Teka, hindi ko ata na-execute. So, parameter grid. Itetest ko yung n-estimator. Sir, bakit ganyan yung pattern ng parameter grid? Hindi kayo nagtatanong. Pwede ba maiba yung variable niya? Ano ba sasabihin ko? Estimator lang. Pwede ba? Pwede. Pwede. Oh, question. Estimator, yung isa n-estimator. Ganito na lang magandang practice. Parehas na nga naman. Okay? Parehas na nga naman. Para hindi ka nalilito, tama. So, max feature. So, max feature. So, itetest natin yan. 25 decision tree. Ang participating variable is tatluhan. So, 65 decision tree, tatluhan, 101, tatluhan, 151, apatan, 101, apatan. Sir, pag naglagay ako ng 5, mag-e-error ba yan? Hindi naman. Pero nonsense. Kasi ang variable ko, 4 lang eh. Okay, nonsense yan. Okay, so execute lang natin. So, param grid. So, ito pa rin. Imo-model ko siya, random state. Ang model ko, ang parameter ko, is yung makukuha ko na estimator at saka yung max features. Yung param grid ang binibigay na sa iyo, yung pinaka-best ano. Pansin mo, hindi mo nakikita. The only way na makikita mo siya is i-train mo muna. I-train mo yung model. Medyo matagal kasi ano siya, finite. Tagalog. Ito ay finite. Via optimized configuration for grid search. So medyo matagal siya kasi nagte-test tayo ng madaming modes. Okay? O naghang na ako. So sige, hintayin lang natin. Kasi marami siyang tinetest. Ayan. So ang best parameter natin is yan. 3 at saka 101. Okay?
So, ang gagawin natin, kung yan yung best parameter, remodel ulit. Ulit lang. Ito, ano lang, feature importance lang to. So, ang gagawin ko dito, ito ay max feature I, 3. Ang N estimator ko is 101. So, babaguhin ko na siya. Okay? So, ulit lang ulit. So, ang may pinaka-importanting variable is yung variance wavelength. 60% ng prediction ay nanggagaling sa kanya. Ito ay 20, 14, tsaka image entropy. So, ganito ha. Nasa sa inyo kung i-give up nyo yung image entropy. Kasi ano lang siya 3%. Ito ay hindi ko na desisyon sa buhay. Pwede mong i-sacrifice yung 3%, mas magiging simple yung model mo, tatatlo na lang yung variable. Pero may nasasacrifice ka na information. Accuracy na rin in some way. Pero kung happy ka na, halimbawa, ang accuracy natin is 99%, sa tatlong variable. Pag tinanggal ko to, halimbawa is 99% pa din, anong pipiliin mo? Yung mas kakaunti pa rin. Ang model, the lesser the variable, pero ang accuracy is the same, mas pipiliin ko pa rin yung kakaunti. Okay? Kasi hindi ko na ipaprocess yung ibang variable. Pero call nyo na yan. Pwede nyong i-give up nga itong dalawang ito Dalawang variable na lang gagamitin mo. Pero wala tayong i-give up for today. So, lahat gagamitin natin. Okay? So, ipipredict natin yung best model. Then, classification report ulit. Nag-improve ba? So, babalik ako doon sa una. Ang F1 score natin parehas 99. So, balik ako doon. Ay. So, itong part na to, so, nag-improve pa tayo dito sa ilalim. Sa ilalim, 99.99. Dito ay 99.98. So, ibig sabihin, pipiliin ko pa rin yung max feature ko na 3. Yung N estimator ko ay 101. So, nag-improve lang tayo ng isa. 99% pa rin yung accuracy. Pero kung titingnan mo siya ng malapitan, nag-improve tayo in terms ng konting-konti lang talaga. Okay? Konting-konti lang. May effect, syempre. So, kung babalik ako dun sa ilalim, ito yung magiging confusion matrix. Kung gusto mo lang makita, yung true positive rate niya, so 162. Mas gumaling ngayon siyang, nabaliktad yung nabaliktad. Mas gumaling ngayon siyang mag-detect ng fake. Kasi zero error. Okay? Dun sa totoo, 3 yung mali. Okay? Kung nagtatrabaho ako sa NBI, sa mga forensic na expert, so pwede kong gumawa ako ng application na magde-decide based sa reading ng banknote kung fake siya o hindi. Pwede mobile app. Kaso ang input ko is hindi image. Ang input ko lang is values na mariread sa UV reader. So, yun lang ibig sabihin yan. So, anong gagawin natin dito? Ating idodrawing yung decision tree. So, ito ay 101. Tapos, ito ay max. Imo-model ko ulit, ulitin ko lang. Max feature equals 3. Okay? Sir, bakit nagkamero na ng for loop? Before kasi walang for loop. So, remember, madami tayong i-generate na random forest. Ilan? Specifically, 101. So, ang index niya is from 0 to 100. Ito yung ibig sabihin ng model estimator. Ilan ba yung model estimator mo? Parang sinabi mong for 0 hanggang 101. Remember, ang Python na hindi kasama yung last, from 0 to 100, mag-generate ka ng decision tree. Itong model estimator ay 0, 1, hanggang ma-reach ko yung 100 na decision tree. Okay? So, kung i-execute mo to, mag-expect ka na madaming result. 100 decision trees. So, wait lang, papakita ko sa inyo ha. Medyo madami talaga to.
Kapag text ang format mo, pwede mong i-display sabay-sabay. Pero kapag ang format mo is graphical, hindi niya kayang i-generate yan ng sabay-sabay. Pipili ka ng index. Ito, sample to ha. So, dun sa decision tree natin 1, is ang nag-shine is yung variance wavelength. Ito, nakasulat to. Decision tree number 0. Ito yung decision trees natin. So, 0 ano? Decision tree number 0. 0 yan. Then, yung next decision tree natin, nasa baba, laki ng decision tree. So, variance wavelength pa rin. Darating yung time na hindi na variance wavelength yung nasa taas. Kasi lahat nga tayo nakakapag-participate. So, tingnan natin. Hanap tayo ng hindi variance wavelength. So, same pa rin. Variance wavelength. Hanap lang tayo ng hindi. So, same. Pero may time dyan na hindi na siya yung, hindi na siya yung nasa top. Yan. Skewness na. Kasi dun sa pagpili natin ng max feature, maaaring hindi na napasama yung variance wavelength. Na-consider naman niya yung iba. Okay? So in a way, sabi ko nga, lahat ng variable mo sa random forest ay nagsha-shine. Nakakapag-participate lahat sila dun sa prediction. So kung titingnan natin yung pinakailalim, so expect mo na ito ay 100 yung decision tree na i-create natin. So, sir, paano mo sir ipoprogram yan? Kada isang decision tree may if statement ka. Ang laki na ng if statement, ano? Yung isang decision tree pa lang, may prediction na siya, halimbawa true or false. Mag-program ka ng 100 na decision tree na iba't ibang if statement. Ipunin mo yung prediction niya, kung sino yung mas lamang, yun yung result. So again, nung nag-PhD ako, gumamit ako ng random forest. Approximately 128 or 129 decision trees. Yung appendix nung dissertation ko, ganito nakakapal. Kasi pinrint ko lahat ng decision trees. Okay? Yung sinabi kong if statement lang, nag-program ako ng 128 na if statement na napakalalim. Sipin mo ha. Then, yung result ng 128 if statement, yun yung magiging prediction ko. Ang haba ng program. Pero if statement lang siya. Kasi decision tree lang yung ginamit mo. Okay? So, ang pinaka-last, kung makikita nyo, is yung decision tree number 100. So, anong gagawin? 100 decision tree, magbobotohan kung fake o hindi. Kaya to ng ChatGPT actually. I-paste mo tong decision tree na to, tapos help me generate if statement based from this decision tree. Gagawan ka ng if, nested if statement. Walang ChatGPT nung time to. Wala. So, dapat maingat. Okay, next. Sir, paano naman kapag graphical? Kapag graphical naman, kailangan sasabihin mo kung ano yung estimator mo. From 0 to 100 lang yung valid value. Tama. Ayan o, plot tree, model.estimator underscore, decision tree 0. Okay? Iisa-isahin ko yan para malaman yung decision tree. Kasi wala siyang capability na i-graph niya ng 100 na sabay-sabay. So, ang gagawin mo, isa-isa. So, kung titingnan mo to, kung isa-save mo siya, napakalalim nung natin, nung decision tree. Kasi napaka-complicated din nung model natin. Ayan, no? Kapag hindi na halos makita, tinuruan ko kayong taasan ang DPI. Para pag isinom mo pa rin, kita mo pa rin siya. So, DPI lang yung yung technique. Okay, mag-generate tayo. Medyo matagal kasi malaki na yung malaki na yung image size. So, pili ka lang from 0 to from 0 to 100. So, yan yung magiging natin. Tagal. 400 kasi, twice the Pero yun yung point. So, save ko ulit. Ito siya. Then, mamaya may example lang tayong isa. Papakita ko lang. Ito. Ayan. Real, fake, fake, hanggang makadating ka sa pinakailalim. Ito yung prediction nyo. Gini impurity, 0.5. Very pure na. Wala ka na kasing aasahan dito kundi 5 fake na lang.
Very pure na siya. Sure ball. Ito, wala kang aasahan kundi real. Isa na lang. Okay? Yun yung ibig sabihin ng Gini impurity. So, real fake. So, ipoprogram mo ito, decision tree 0, if statement niyan, up to the 100. Kung gagawa ka ng prototype. Kung wala ka namang prototype, eh dito mo na i-predict. Pwede naman mag-predict dito. Ayan, halimbawa, ito yung data ko. Ayan yung data ko, yung ginagawa natin before. So, ipipredict ko siya. Kinoncatenate ko lang. Ito yung sample data. Ito ay tunay. Ito ay fake. Okay? Pero kung gagawa kayo ng prototype outside of Google Colab, kailangan nyo ng if statement. Kung ayaw nyo gumawa ng if statement, tuturuan ko kayo sa elective 3 paano i-deploy ito as application. So, kailangan natin ng API. Sir, ano yung API? Okay, explain ko lang. Halimbawa, HTML to. May text box, may text box, may text box. Yung IPYNB ko, IPYNB, ay nagra-run sa isang API na kayang mag-process ng Python. Okay? Ang ibabato ko doon sa HTML ko, halimbawa, ito yung prediction na node. May input ako na 4 na variable, ipasa mo doon sa API, sasambutin yung mga wavelet, ibabalik sa yung prediction. Halimbawa, F, fake. Okay? I-host mo siya sa isang server na capable mag-run ng .py application. Since kayo ay CPE, yung Raspberry, malamang may gagamit sa inyo sa thesis, ay kaya niya mag-run ng code ng Google Colab. Sir, anong gagawin mo dyan? Yung code mo is pagsasama-samahin mo ng isang bagsak. Isang bagsak lang. Isang file. Ang format niya is .py. Kasi pag .ipynb, ang format niya is Google Colab. Ang ibig ko lang sabihin ng .py, kopyahin mo lang lahat ng code mo sa isang .py, sunod-sunod. Sunod-sunod. Nagigets ba ako? Pag .py, mula dun sa import hanggang dito sa ptconcat, iisa lang, dire-diretso lang. Okay? Yung IPYNB kasi, pwede kong i-breakdown yung code. Pero pag gagamit kayo ng Raspberry, machine learning, kukunin nyo yung code nyo dito sa Google Colab, i-execute nyo sa as.py na lang. End-to-end. Naka-import sa umpisa, hanggang yung prediction mo hanggang doon sa ilalim. I-output mo nga lang ay sa hardware. Which is, ang magaling sa ganun ay si Sir Yulo. Promise. Pagdating sa hardware, hindi ko lalabanan si Sir Yulo. Sa totoo lang. Pero pagdating sa software, kasi yun ang specialization ko eh. Hindi ako nag-focus sa hardware. Kasi nga, si PE, nag-master ng Infotech ka na, tapos nag-doctor ka na ng Infotech. Ito kasi more on software na lang. Okay? Yung MIT ko, web application. Yung DIT, data science. Pagsamahin mo lang yung data science at saka yung web application, yun yung magiging application. Sir, bakit ka lumihis ng landas? Hindi naman ako totally lumihis ng landas. Ayoko lang maging straight na CPE para ma-explore ko naman yung ibang field. 'Di ba ang ganda kapag na-combine mo yung dalawang field? Halimbawa, agricultural information technology. Paano mo i-apply yung information technology sa context ng agriculture? Kasi kung pure ako nag-CPE, hindi ko na may explore yung iba. Okay, gaya nung ginagawa ko ngayon, may idea ako ng engineering, may idea ako ng web, specifically IT, may idea ako ng data science, na pagsasama ko ngayon yung tatlo sa research. Hindi ako verticalized na yung pure na breed na CPE. Ang growth ko is horizontal. Okay? Tatlong field. Para sa akin, mas maganda yung ganon. Maaaring CPE kayo ngayon, tapos naisip nyo someday na mag-master kayo ng sabihin mo, edu. Wow, nag-master kayo ng edu. Paano ko madaling i-deliver yung engineering education sa context ng education? Halimbawa lang, pagsasamahin mo yung engineering at saka education.
Okay? Pero kung gusto nyo straight CPE, halimbawa gusto nyo maging professor someday, halimbawa MSCPE, halimbawa ay Doctor of Engineering, major in CPE, pwede naman. Pero more on hardware na kayo. Okay? Kung may hilig kayo sa software, hindi naman malayo yung field ng infotech sa atin eh. Actually, hindi siya malayo. Okay? Madali kayo makaka-adjust. Sir, maganda ba may master's degree kahit hindi ka nagtuturo? Yes. Ang company is nagpe-pay siya ng premium salary sa employee nila na may advanced degrees. Okay? Kung gusto niyo lang naman. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi madaling buhay yung pinapasok pag PhD. Kung paninindigan mo na PhD ka, kagaya namin, walang tigil yan kababasa eh, walang tigil kare-research. Meron kasing mga PhD, hindi ko naman nilalahat, na pagka-graduate ng PhD, stop na. Hindi na sila, wala na silang drive matuto. Ang PhD ay hindi ending ng pag-aaral. Hindi pag sinabing PhD ka na, hindi ka na mag-aaral. Mas lalong mag-aaral ka. Kasi ang path ng PhD is lifelong learning. Hanggat nabubuhay ka, kailangang matuto ka ng matuto. Parang Aristotle, Plato, wala silang sawang matuto ng philosophy. Kasi yung ibang graduate, sad to say, hindi naman lahat, PhD, pagka-graduate nila, parang hindi doktor. Title lang. Kung mag-PhD kayo tapos title lang ang gusto nyo, wag na lang. Okay? Dahil gusto mo lang tumaas yung sweldo mo, yes, part ng pagiging PhD ang pagtaas ng sweldo. Okay? Pero kung yun lang ang motivation mo, wag na lang. Hindi yun yung ultimate goal ng isang professor. Kaya nga tinatawag na professor eh. Kailangang i-profess mo yung field mo. Parang i-promote mo ba? Parang magiging ambassador ka ng data science or something. Kasi PhD ka eh. Malaking responsibility to. Kasi ikaw yung inaasahan ng university na mag-generate ng knowledge. Ano yung generate ng knowledge? Mag-research. Pero ang sweldo is worth din naman. Sabihin ko sa inyo. Napalo siya ng 6 digits. Huwag naman. Dahil lang doon, hindi nga. Pag may PhD ka, at some point, papalo ang sweldo mo ng 6 digits. Pero malaki ang tax kasi nasa gobyerno. Halos 20% ng salary mo. Ba, ang sweldo mo ay 100K. Expect mo na 20K na ang babawasin doon monthly. Kasi ang Pilipinas ang may pinakamalaking income tax. Kaya wag niyo akong sisisihin kapag nagrarant ako na lubak-lubak yung kalsada dyan, na hindi ma-provide sa inyo yung tamang facilities. Kaya minsan napapa crazy eyes na lang ako pag maraming ayuda. Kasi naiisip ko kasi yung 20,000 ko monthly doon na pupunta. Medyo masakit para sa aming taxpayer. Ang middle class kasi ang sa totoo lang sa Pilipinas ganito. Yung middle class talaga ang nagsasuffer. Sir, bakit hindi nagsasuffer ang mayayaman? Halimbawa, Ayala, Lucio Tan. May tax kasi sila eh. Kapag nagpo-provide ka ng trabaho, mas lalong umuunti ang tax mo. Eh, ikaw mas maraming pera eh. Merong tax incentive pag ikay negosyante. Sa sobrang talino ng mga lawyers nila, corporate law, nakukuha nila yung loophole ng batas. Kaya lalong yung mayayaman, Ayala, kung mapapansin mo sila pa yung nakakameron ng tax break. Kasi nagpo-provide kami ng maraming trabaho na po-provide namin, SM Mall. Hindi kami magtatayo ng SM Mall kung tataksan nyo kami ng malaki. Ganun ang nangyayari. Kaya sa Pilipinas, yung middle class ang kawawa. Kasi lahat ng tax nakukuha sa middle class. Okay, pag ikaw ay rich, may tax break. Pag naman below poverty line ka, syempre ayuda.
manggagaling pa rin sa gitna. So, napakahirap maging middle class sa Pilipinas. Illegal. Illegal na. Sa totoo lang, nagsasuffer ay middle class. Kaya kapag kapag may mga tax increase, talagang ang umaaray talaga middle class. Yung hindi naman sila mayaman, hindi rin sila mahirap, yung nakaka-survive lang sa pang-araw-araw. So, yun. Ano lang naman yun, based lang sa research. Okay? So, next. Same process, pero ito, totoong data to ng ECE. So, tingnan natin. Ano yung property mo ng ECE para pumasa ka ng board exam someday? So, actually, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na part ng research namin. So, nasa na ba yung papel na yun? Ipapakita ko lang sa inyo na tinuturuan ko kayo nito, baka someday ganito yung gusto nyong gawin sa buhay. Okay? Baka ganito yung gusto nyong gawin sa buhay, mag-publish ng iba't ibang klaseng research. Ayan. So, malinaw na malinaw, random forest yung ginamit. Okay? Ayan. So, ito yung nakapublish sa IEEE, basahin nyo na lang. So, early prediction ng Electronics Engineering Licensure Exam using yung topic natin ngayon, random forest. So, sir, anong data mo dyan? Ang daming data. Yung mga grades nila, nung sila ay college, ito ay mga graduate to nang hindi dumaan sa K-12. Kaya kung mapapansin nyo, nung college, meron pa silang algebra. Ito ay graduate ng old curriculum. When yung engineering ay 5 years pa. Napakaganda nung 5 years pa. Fresh na fresh ang mga estudyante. Hindi sila hagas. Sa totoo lang. Kasi pumapalo lang ng 18 hours kada sem, nag-aaral lang sila ng 18 hours. Kayo, pumapalo kayo minsan, 27, 28, 25. Swerte ka na kung maka 21 ka 21 hours na Dati, kami, 18 hours lang pumapalo. Ibig sabihin, 18 hours ka lang mag-aaral per week. Ay, ang ordinaryong trabahador na kagaya ko is 40 hours or more. 8 hours a day. Pero yung 18 hours ka lang. Kaya yung mga estudyante nun ay fresh. Hindi ko sinasabing hindi kayo fresh. Iba ang itsura nila, hindi sila nai-stress. Okay? Hindi sila nai-stress. Mas healthy pati sila. Okay? During that time, ang mga engineers, hindi sila prone sa depression, sa anxiety. Kasi well-distributed ang subject. Okay? So yan, ang dami. Ang dami yan. 125, 125, yan yung mga data. Okay? Yan. Yan, mga grades. Basta mga grades. Ayan. Ilang oras? 33. Hindi na healthy yan. 33 hours a week. Para ka nagtatrabaho na din. So yan, ito lang. Ipapakita ko lang sa inyo na may bayad pa. Kapag ang salary grade mo ay Scheme A, 100 per unit. Ang tuition. May tuition pa dati. Pero subsidized naman siya ng gobyerno. Pumapalo ang mga class A noon, kwento lang ito is mga 4,500 pesos. Isang SEM. Pag class B, hanggang 2020. Okay? 100. Yung class B, pumapalo to siguro mga 6 to 7,000. Tapos yung C, pumapalo to ng mga 8 to 9,000. Every SEM. Sir, ano namang maganda no may bayad pa? Kaya namin accommodate kahit 4 na section na engineering. 4 na section ng CPE. Kasi may pambayad kami sa faculty. Yes, ang civil dati 4 na section. Ang CPE 3. Bihira dito mag2 section, laging 3. Kaya ang dami. Okay? Walang problema sa teacher. Pag may nasirang gamit, anytime pwede kang bumili. Kasi meron kang seed fund. Sa ngayon, wala. Kasi free tuition. So, naintindihan siguro nung tagalabas kung bakit hindi namin kayang i-admit lahat. Actually, yung mga wala sa cut-off ng engineering, magagaling pa
Sa totoo lang. Kasi hindi nga lang talaga kayang i-accommodate ng College of Engineering. So, magagaling pa talaga sila. O ito, pre-admission rating. Mine-measure dati kapag entrance exam. Verbal ability, verbal reasoning, figurative reasoning, quantitative reasoning. So, yan yung mga data. Sir, bakit ang data mo pagdating dito sa ECE is kakaunti na lang? For example, ito. Sige, execute ko lang muna. So, sir, bakit ito na lang yung natira? Bakit yan na lang? Remember, meron tayong 40 plus na variable. Kung imo-model ko yung 40 plus, napaka-complicated na model. So, nalaman namin, i-average mo lahat ng math subject, from algebra hanggang advanced engineering math, ang average ng student 0 ay 2.7. Ang average niya sa professional subject ng ECE, halimbawa, communication, feedback control, broadcast, ay 2.9. Okay? Ano yung LA average? May subject sila na circuits 1, circuits 2 before. Hindi, electrical. May electrical din silang subject. Sir, ano yung VR? Verbal reasoning. Ano yung A? Average. Ano yung AI? Above average. Meron dyang BA, below average. Sad to say ha, dito sa data na to, may inadmit na ECE na ang entrance examination is below average ang reading comprehension, verbal reasoning. Speaking of verbal comprehension, kung familiar kayo sa result ng PISA, ang Pilipinas ang pinakakulilat pagdating sa reading comprehension. Sa basic education level ito ha. Ang mineasure nila is basic education, elementary at high school. Yung result ng 2018, sad to say, ang Pilipinas ang pinakakulilat sa reading comprehension. Nakikita ko to sa GC. Hindi naman kayo. Yung mga estudyante ko dati sa CIT. Magchat-chat ako. May pasok tayo today. Sir, may pasok? Sabi ko na nga eh. Reading comprehension. Let's go. Ito ang nagiging problema natin, yung reading comprehension. Bakit? Sa part ng PISA exam, tinetest nila yung mga estudyante mag-identify ng fake news o hindi. Ang Pilipino ngayon is very prone na maniwala sa fake news. So no wonder, ang mga ine-elect nating official ay putyo-putyo na lang. Kasi nga, hindi ko sinasabing kayo yon. Based sa research, proud ako sa inyo, yung mga Gen Zs, bulletproof yan sa mga fake news. Kayo yon. Ang nagiging problema is yung mga parents na natin. Mga pinanganak ng 1940s to 1960s or 70s. Okay? Hindi, sa totoo lang. Pansinin nyo, kapag may political post, may nag-comment na matatanda, ang mga comment ay sabihin na nating pro-DDS lagi. Okay? Kahit sinabi ng na misuse yung confidential fund, ang laging comment lang ay DDS forever. Bring PPRD home. Solid Duterte. Mga ganun ang nila eh. Actually, yun ay mga baby boomers. Bakit ganun sila? Hindi mo naman masisisi. Lumaki sila na hindi digital native. Hindi kagaya natin. Lumaki ako, hindi ako lumaki, tumanda lang ako ba? By the way. Magkaiba kasi yun eh. Tumanda lang ako, pero hindi ako masyado lumaki. Anyway. Okay, yung mga baby boomers kasi, hindi nga sila digital native kagaya nyo. Yung mga millennials kasi, sabi ko na to before, na-experience namin yung analog at saka yung digital period.
Fortunate ako, nasa millennial ako. Na-experience ko yung lumang technology sa bago. Ayun, hindi nyo na-experience eh. Na ang TV nyo may susi, ang rep nyo may susi. Yung rice cooker, nilalagyan ng tubig sa labas para maluto. Tinutubigan mo pa yung rice cooker sa labas para maluto. Yes, tinutubigan pa eh. Di nakalutang yung, ganyan yung mga dating rice cooker. Ngayon hindi na eh. Kasi Teflon na. Diba, rice cooker, Teflon. May Teflon. Dati, pag magsasaing kami, may malaking ganyan, lalagyan ng tubig, saka mo ilalagay yung yung TV namin, di susi. Yes, may susi talaga. CRT pa, cathode ray tube. Maumbok yung likod. May susi. Mga TV namin may susi. Okay? Sige, i-discuss ko lang. Alam nyo na naman yung flow nito, So, wala tayong missing data. Madalian na lang to, Scaling, no need. No need to scale. In-explore lang natin yung data. Ang math average ng ECE student from 2015 to 2020 ay 2.34. Medyo mababa. ECE ito, mga ECE. Professional subject, 2.46. So, siguro mga 225. Early average, siguro mga 225 din. Halos 225 ang average. Okay? Yun ang ibig sabihin. Ito, ginrap ko lang. Huwag nyo nang pansinin. So, pair plot. So, tingnan lang natin yung pair plot. Apat na lang yung variable, Dapat pala hindi ko na in-execute. So, ito yung pair plot niya. Sige, wag ko na ipakita lahat. So, hindi din siya highly separable. So, ito siya. Ang problema dito is bago i-random forest. Itong part na to. Okay? So, again, bago ako mag-model ng random forest, dapat wala akong categorical data. Ito okay lang kasi target naman to eh. Ito yung problema natin. Anong gagawin? Label, encoding, dummies. So, ang mangyayari is ganito. Yung X natin is madadagdagan lang ng column. Okay? Pag hindi na above average, hindi na below average, ito ay average student. Hindi na natin sinama. So, ang variable natin is 5 na. 1, 2, 3, 4, 5. So, naka-label encode. Sir, bakit ulit ginawang ganyan? Iniiwasan natin ang text sa decision trees. Okay? So, yan ay imo-model ko. Ang nag-correlation matrix lang. Ano ibig sabihin ng matrix? 89% of the time, kapag magaling ka sa ECE, magaling ka din sa math. Professional subject. 84% of the time, pag ang math average mo is ganito, 84% of the time, magaling ka sa circuits. O kaya electrical subject. Okay? Remember, sabi ko, pwede tayong mag-plot ng 3D So, gawaan mo ng import Plotly Express. Gamit ka ng scatter 3D. Ang data mo is yung data natin, X, Y, Z. Ang color mo is passer. Pwede kang gumawa ng 3-dimensional na data. Okay? Hindi ko na ipapagawa to sa lab. Pero kung gusto nyong i-project siya ng 3-dimension, eto siya. Yan. Plotly Express. Yan. Solid yan, Yan. Ayun, X, Y, Z. Yan. Plotly Express. So, i-model natin. Model, 30%, random forest classifier, magpipredict, anong accuracy natin? 96. Mataas. So, pwede kong gamitin yung data pag pipredict kung papasa ka ng board exam ng ECE someday o hindi. 96% accurate. Okay? So, tingnan natin saan magaling mag-predict. Actually, mas magaling siyang mag-predict ng babagsakin. 69. No. Okay? Nahihirapan siya sa papasa. Malay mo nga naman, nung college, happy-go-lucky, nung pumunta na ng review center, naging ermitan nyo na, review na lang siya ng review. Possible kasing ganyan yung nangyari. Hindi ako nagsashine nung college, pero pag graduate ko, nag-improve.
So, ano lang, optimize lang natin yung model. 11-201, 345. So, try natin, 345. So, ang best model natin, kung itatry natin, sige. Try lang natin kung anong best model. Yung code nito, same din nung nasa nung banknote. Isa lang yan. Nangyari lang, nagkameron lang tayong label encoding. Kasi meron tayong text na data. O, ito na. Kunwari, na-execute ko na. So, max feature 3, number ng decision tree is 31. Ayan, nakasulat na dyan sa ibaba. Okay? Ito yung lumalabas. Ano ibig sabihin yan? 51% of the time, papasa ka na sa board exam kung ang reading comprehension mo is maganda. Yan yung sinasabi ng data. May kasabihan tayo, data don't lie. Okay? Hindi nagsisinungaling ang data kapag tama ang analysis mo. Ito, ang sabi niya, kapag ang verbal reasoning mo ay mataas, 51% papasa ka na sa board exam. Kalahati na. Okay? 18% kapag magaling ka sa professional subject. Professional subject. 17% kapag magaling ka sa circuits. 12% lang kapag magaling ka sa math. Okay? Pag below average ka, hindi ka talaga papasa. Which is, meron ditong 2 or 3 below average, hindi talaga sila pumasa ng board exam. Moral lesson, huwag tumanggap ng below average ang reading comprehension sa engineering. Hindi sa pagde-discriminate. Yun yung sinasabi ng data. Wala naman siguro sa inyong below average dito ang reading comprehension. Oshrik? Okay? So, anong explanation yan? Sir, bakit reading comprehension ang key sa pagpasa ng board exam? Bibigyan ko kayo ng example. Solve for x. Kaya niyong solvein, What if i-transfer ko siya sa paragraph form? Halimbawa, Lydia is 5 times older than his sister, while his father is 30 years older. May factor pa siya ng 3 years ago or something. Yun yung nagiging problema. Naobserbahan namin, pag ang engineering student, binigyan mo ng equation, halimbawa, solve for the first differential order equation. Kaya. Pag inilipat mo siya sa paragraph form, finish na. Ay ano ba ang board exam? Di ba ang board exam is paragraph form ang mga tanong? So, alam mo yung gagawin kapag nakita mo na yung equation, pero hindi mo alam yung gagawin from paragraph to equation. Sir, bakit ng mga old na panahon ay hindi ganun ka hirap? Ganito kasi ang target namin nung pag nagsusod kami lagi nung elementary. What is? Yes. Ganito pa rin ba kayo? Yes. Akala mo lang wala siyang gamit. Kasi ang estudyante ngayon gusto ay sagot agad. Sa panahon kasi ng 1980s na kids, 1990s ka nag-high school, elementary kami ng 80s, 90s kami high school. Pag may mathematical problem kami, nagagalit yung teacher namin kapag diretso solution. Lagi niyang may process. What is asked, what is given, anong operation. Nakalimutan ko na yung pang-apat. What is required, something. Okay? Kapag nagsosolve kami ng problem nun, malinaw sa amin kung ano yung gagawin, kahit naka-paragraph form pa yan. Nasanay kami. Saan pa mahina ang estudyante ngayon? Sa paragraph. Ano ibig sabihin ng context clues? Nagbasa ka ng paragraph. Hindi man sinasabi sa paragraph na malungkot yung nagkukwento, pero random mo. Based lang dun sa sentences niya.
Ano, hindi yung sinasabi sa paragraph na malungkot yung nagnanarrate. Walang boses to ha, babasahin mo lang. Pero ramdam mo na malungkot siya. Minsan, ang mga bata ngayon, again, hindi ko nilalahat, mahinang makagets. Kung ano yung, ang gusto kasi ng bata ngayon, explicit. Nakasulat talaga explicit. Ayaw nila ng implied. Yung ba parang nagpaparinig ka na, hindi pa nila magets. Sa totoo lang, paparinig ka na maingay sila, halimbawa, hindi pa rin nila magets. Sample lang yun, kayo naman. Okay? Context clues. Okay? So, yun lang siguro ang nakita namin dun sa ano. So, sa research ko, ang sabi ko, pag magko-conduct kayo ng board review, kasi may mga board subjects sila eh. May subject ang engineering, yung mga board program ng board review. Nakikita nyo, mga naka-white sila na polo, nakapantalon. Kasi pag magbo-board exam, ang tinatanggap lang is naka-white na polo shirt o kaya polo. Kaya makikita nyo yung mga civil dyan, pag naka-white sila lahat, ibig sabihin mayroon siyang board. Nagsisimulate sila ng board. Kasi sa PRC, edi nag-take din ako ng licensed professional teacher, naka-polo shirt talaga na white. Bawal ang printed. During the exam, talagang naka-white lahat. Okay? So, meron silang board. So, ang recommendation namin, wag puro technical ang nire-review. Kumuha kayo ng English teacher sa class, mag-aral kayo ng reading comprehension para ma-improve. Kasi given na, magagaling na tayo sa equation. Given na yan. Pero pag sinalpakan ka na ng paragraph, how may i-convert sa ganito? Yan yung nagiging problema. Kaya kung mababa na ang reading comprehension mo, paano na? Sa board exam. Ano, baka nga yung instruction pa lang na pagpipill up ng form, mahirapan ka na eh. Hindi yun mismong exam, yung pagpipill up pa lang ng form. So, yun yung moral lesson ng research. So, see? Galing sa data, nalaman mo kung paano mo may improve yung board passing ng engineering. Ano? Na hindi nakikita ng iba. Kasi pag sinabi mong review course, kailangan magaling ka sa math, sa professional subject. Yes, factor siya. Pero ang missing piece is mababa yung reading comprehension. Kailangan i-improve mo siya. Sir, paano mapapataas ang reading comprehension? Number 1, pinaka-best way. Magbasa. Huwag puro chismis sa Facebook yung gano'n. Sir, nagbabasa naman ako lagi sa Facebook. Hindi yung gano'n. Yung mga technical article, halimbawa CNN, bawa NBC, ay baka pumupunta kayo sa Abante, showbiz section. Ah, itong si ano yung nakiapid kay ano. Hindi gano'n. Ano, usually, mag-spend kayo ng ano, kahit mga 15 days lang, magbasa kayo ng article sa CNN. Ako, ginagawa ko na, lagi ako nagbabasa eh. Binabasa ko mga research article. Nawala na kasi yung habit nating magbasa sa totoo lang. Alam ko, guilty din ako nito nung high school. Pero ngayon ko na lang siya binalik kasi kailangan ng trabaho. Okay? So, read. Para pag may kausap kayo sa inuman, Oshrik, hindi lang puro chicks ang usapan, kailangan may substance din. Okay, tara na, lokohan na eh. Lokohan na, tara na.